Okay guys, for today's video, since we just discussed yesterday yung about, di ba, yung bilis na limit boost. And sino pa ba ang merong ganitong feature right now? Kung hindi si SPayLater. Si SPayLater meron din ganitong parang limit boost. Pero ang tawag niya naman dito ay SPayLater Extra. Nung sinilip ko dito SPayLater Extra, tiningnan ko kung meron na ba nagbago. I mean, usable na ba talaga siya ngayon? O ganun pa rin siya nakatulad dati na limited ang pwedeng paggamitan? So yan ang pag-uusapan natin ngayon. Sisilipin natin kung okay bang gamitin itong SPayLater Extra o mas okay na lang tayo kay Bilis Limit Boost. So sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawan ko na yan ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so ngayon ang pag-uusapan natin ay yung SPayLater and yung other feature niya na tinatawag na SPayLater Extra. Pero before the extra feature, di ba yung SPayLater Extra nagagamit natin yan sa Shopee. And nadagdagan siya ng additional features which is pwede na rin siyang gamitin for offline merchants. Kunyari, kakain kayo sa Jollibee, pwedeng SPayLater ang gamitin mo sa pagkain mo sa Jollibee or even mag-grocery ka or pupunta ka ng department store. Kung sinong may merchant QR PH, pwede natin gamitin. Ngayon, medyo limited na nga lang ang paggana niya sa mga Maya Business na QR. Yung tipong mag-create ka lang ng Maya Business QR at doon mo siya gagamitin. Hindi na lahat merong access dito. So, limited na lang. Usually, mga bagong accounts or mga bagong approve ng SPayLater Extra o yung mga hindi pa talaga nagtatry ng scan to pay using the Maya Business. So, ganun siya. So, ngayon, we're stuck with using SPayLater sa Shopee and at the same time sa mga offline merchants. And then again, eto nga, meron siyang additional feature which is the Extra or SPayLater Extra. This works like bilis limit boost wherein meron kang existing na credit limit and then kapag sa tingin mo kulang pa sa pagbili mo ng item, you can request for an extra credit line. So additional siya on top of the approved credit line na binigay sa inyo. So ano ba ang mga benefits of having this SPayLater Extra? Well, unang-una syempre, ine-expand niya yung existing na credit line na binigay niya sa akin. For example, sa akin, ang credit line ko ay nasa 85,000. Kung ang unit na bibilin ko, ang cellphone na bibilin ko ay worth 105,000, pwede ako mag-request ng SPayLater Extra para madagdagan ng 15,000 ng aking credit line. However guys, hindi tayo yung magde-decide kung ilan yung pwedeng idagdag. So talagang system generated to na nakalagay na sa'yo na kung magkano ang idadagdag nila. And kapag nag-expire yan, hindi mo ginamit, same amount naman ang bibigay sa'yo pag nini-refresh mo yung SPayLater Extra button dyan. Number 2 is, madali lang siya i-refresh or i-apply. Napakasimple lang. Just click a button, maghintay ka ng couple of seconds, wala pang 5 seconds, lalabas na kagad ang inyong dagdag na credit line. So wala nang dagdag na application pa. And come to think of it, sa akin, 15,000 yung dagdag na credit line. Kung sa ibang mga online lending app yan, talaga manghihiram ka, buong process ang gagawin mo para lang makahiram ng magkano? 2,000, 5,000, mataas na yung 10,000 kung makakahiram ka. Kung gagamitin mo ngayon sa cellphone, ito, pag ni-refresh mo or inactivate mo, in just few clicks and seconds, lalabas na ang additional credit line mo. Number 3 is yung tenure ng installment. Yung installment nyo can go as high as 12 months to pay. So meron kayong installment option na 3, 6, 9, and even 12 months to pay. However, you just have to watch out for the interest na ibibigay sa inyo. Number 4 is kapag nagpunta kayo sa store na pagbibilan nyo ng mobile phone, hindi na kailangan ng down payment. Unlike yung mga home credit natin, yung Skyro, yung product loan ni Skyro, I think pati si Tonic product loan, ganun din. Kay Bilis, meron ako narinig na ganun meron na ring down. But yung down na yun is for agent-assisted purchase. And also, kunyari yung limit mo sa limit boost, hindi pa sapat dun sa total item. So, magkakaroon ka ng additional down payment. Though ganun din naman sa SPayLater Extra, kung hindi naabot ng credit line mo, kasama yung extra, magdadagdag din po kayo as down payment. But if kaya naman, hindi nyo na kailangan magdagdag. Hindi po katulad ni home credit, diba? Kailangan ng magkano? 20% na down. Pati yata po si Skyro, meron din gano'n na additional na down payment sa simula. Pero ito po, kay SPayLater, wala po tayong ilalabas na down payment. Lastly, number 5 is napaka-simple lang din po ang pagbabayad. Pagkapunta po natin sa store at nakapili na po tayo ng mobile phone, we just need to scan QR and tapos na po. Nakapagbayad na po tayo ng ating mobile phone using SPayLater Extra. It seems good, di ba? However, parang feeling ko, mas malaki ang disadvantage niya. Unang-una sa lahat, limited ang mga merchants
na nagke-carry out ng SPay Later. Meaning, hindi lahat ng merong QRPH na merchant ay nag-accept ng SPay Later Extra. So, kunyari, yung bibiling kong phone is worth 105,000 nga, and 85,000 lang credit limit ko with SPay Later. Eh di, hindi ko mabibili yun kasi kailangan accredited yung merchant as SPay Later Extra merchant. Kung hindi, edi nga, kulang ang ipambabayad ko sa kanila. Number 2, disadvantage is limited na yung merchant, diba? Ito naman, pang offline merchant lang talaga. Diba? Si Bilis. Pwede mo siyang gamitin yung limit boost mo for online purchases. Kunyari, gusto nyo pumunta kay Kim Store. Pwede mag-purchase kayo doon, mag-checkout online, and magagamit nyo yung limit boost with Bilis. Ganun din, kunyari Abenson or yung mga appliance center, Western, pwede kayo mag-order through their website and check out using Bilis with limit boost. But, ito po, offline lang po talaga. Wala po tayong magagawa. Third is, kahit mag-request kayo ng limit boost, kung yung amount ng bibilin mong item is kasya pa within your SPay Later credit line, eh hindi po magagamit yung limit boost. Meaning, ang unang kakainin na credit line is yung regular na credit line mo. Tapos pag kulang pa yon, dun lang po siya kakain sa SPay Later Extra. Pero maganda po sana na kung una muna yung SPay Later Extra bago yung credit line mo with SPay Later, di ba? Kasi at least, meron ka pang pwedeng gamitin na within Shopee or even pang mga QRPH na merchant, di ba? Pwede mo pang gamitin yon kung mauuna yung pagkalta sa SPay Later Extra. Eh, kaso, una po talaga ang SPay Later credits talagang pang surplus lang po yung SPay Later Extra. So, wala. Number 4, kung napapansin niyo po kanina, sabi ko puro mobile phones, di ba? Utang kayo ng mobile phones, pupunta kayo merchant, check out kayo mobile phones. Kasi po, pang mobile phones lang po talaga ang paggamit natin ng SPay Later Extra. Kaya limited siya sa mga merchants na nagbebenta lang po ng mobile phones or smartphones. Sana pwede siya sa mga important na bagay and hindi lang yung para sa cellphone, para ma-encourage ang mga tao bumili ng cellphone. Sana hindi po ganun. Sana talaga para sa mga importanteng bagay, pwedeng gamitin itong SPay Later Extra. Number 5. So, kala nyo po ba 0% yan? Nakatulad ng mga installment ng credit card or meron silang Bilis Pay with Grace, apparently wala po. So, kung ano po yung makikita natin sa app natin upon checking out na interest, yun po talaga yung interest na ma-charge sa atin. And kung sa loob ng app, meron kayong 0%, dito po, when you use it sa offline merchant, it's almost non-existent itong 0% offer for a mobile phone. As in, parang wala po. Meron ako nakita isang beses lang, pero after that, wala na ako nakitang 0% promotion about SPay Later Extra sa mga merchants. So, yeah, you have to expect na may malaking interest na ipapataw sa inyo. Minimum of 3% up to 6% per month ang pwede nilang ipataw po sa purchases nyo. So, that's roughly around 36 to 70+% per annum po ang interest na ma-charge sa inyo. At the same time, meron pa rin po siyang processing fee at around 7%. Though it varies po from user to user. Like sa akin, medyo mababa po ang processing fee na pinapataw nila sa akin. Yeah, so basically, yan po yung advantage and disadvantage natin ng paggamit ng SPay Later Extra. So kung ako ang tatanungin nyo, advantageous po ba ang paggamit ng SPay Later Extra? Well, for me, I'm for the sulit deals. If you can have a 0% interest or even kung may interest pero mas mababa mo makuha, the better. So in this case, medyo pass muna ako dito sa SPay Later. Number 1 kasi, mas ini-encourage niya akong bumili ng mobile phone, which is meron pa akong ibang bagay na pwedeng paggamitan ng utang kesa ilaan ko sa bagong cellphone. Number 2 reason is that merong ibang mga lending service na kaya magbigay pa ng mas mababang interest. Katulad na lang po ni Bilis, na kayang mag-pay with grace or even easy pays na kaya nating pababain ang interest natin, which is kay SPay Later medyo wala. But kung nasa market ka ng pagbili talaga ng mobile phone at medyo kapos ang credit line mo with SPay Later, then this option is good for you. Kung nasa market ka nga ng pagbili ng bagong cellphone. Kung hindi naman at wala ng iba, it just encourages you to buy another phone. So for me, medyo ganun na lang muna. Or sa susunod na lang kung kailangan na talaga. So, for our question of the day, kayo po ba yung taong regularly nagpapalit ng cellphone? Meaning like every 2 years, kumukuha ng panibagong cellphone because like pwedeng renewal phone siya or bibili talaga kayo ng bago or nakikisabay kayo sa uso sa mga yearly updates ng cellphone? Or magpapalit lang kayo
kung kailang basag na, sira na, sobrang bagal na, alin po kayo doon? Or where do you strike a balance between wanting a new cellphone and needing a new cellphone? So comment nyo na lang po yan sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Guys, before we end this video, malapit na po tayo mag 200,000 subscribers. And that is the next milestone na I'm aiming to reach. And based po dito sa analytics ko, mas marami pa rin po talaga ang nanonood sa akin na hindi nakasubscribe. Sana po tulungan niyo po ako ma-reach ang aking 200,000 milestone na subscribers. And once we reach the 200 milestone subscribers, kakaroon na naman po tayo ng pa-cellphone giveaway or cash giveaway. Ano po bang mechanics nito? Well, kailangan nyo lang po sumagot ng question of the day natin, and then basically from this video na to, moving forward until we reach the 200,000 subscribers, mamimili po ako dito ng lucky winners ng either cellphone giveaway natin or 10,000 pesos in cash. So ano pa po ba ang hinihintay nyo? Di sumagot na po kayo ng question of the day natin dito po sa comment section sa baba. Okay, it's time to shoutout a lucky viewer. And this time, shoutout kay Crisaline Dainla at Crisaline Dainla 6742. Sabi po niya, for me, parang seasonal lang si Skyro kasi marami siyang kakompete ngayon. Just saying lang po. Pa-shoutout po Sir Pat at sana mapasama sa pag-giveaway nyo. Ayan, kay Crisaline Dainla or at Crisaline Dainla 6742. Shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!